Si General Artur Salvador, isang makapangyarihan, kinatatakutan at iginagalang na opisyal ng hukbo. Sa mata ng lahat, perpekto ang buhay niya. Lalo na't kasama niya ang mapagmahal at tahimik niyang asawa na si Misty. Pero sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kumalatang balita. May kabit ang general, ang maganda, at sibilis niya na si Julie. Sa gitna ng konfrontasyon sa harap ng maraming tao, isang malakas na sampal ang binitawan ng general kay Misty para ipagtanggol ang kanyang kalaguyo. Luhaan at sawi, umalis si Misty na durog ang puso. Ngunit kinabukasan, nayanig ang buong kampo militar. Ang akala nilang simpleng may bahay na madaling apihin, pumasok sa gate ng kampo na may suot na bituin at mas mataas na ranggo kaysa sa general. Sino nga ba talaga si Misty? At anong malaking sikreto ang nakatago sa likod ng pagtataksil na ito? Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at matinding paghihiganti na magpapatunay na hindi lahat ng nakikita ng mata ay siyang katotohanan. Si General Artur Salvador, isang seryoso, makapangyarihan at iginagalang na opisyal. Mukha siyang nagtaksid, ngunit may mas malalim na dahilan sa bawat galaw niya. Si Misty Salvador o Commander Misty, ang mapagkumbabang asawa ni Arthur. Mukhang mahina sa simula, ngunit siya pala ang pinakamataas na intelligence officer ng bansa na nagpapanggap lang para sa isang misyon. Si Julie, ang magandang babae na lumalabas na kabit ni Arthur. Isang mapanganib na asset na konektado sa mga kalaban ng pamahalaan. At si Randy, ang matapat na kanang kamay ni BFF ni Arthur sa kampo na nakakalam ng ilang bahagi ng sekreto. At si Cheryl, ang madaldal at mausisang asawa ng isa pang opisyal na siyang nagpalala ng tsismis sa loob ng kampo. Mainit ang sikat ng araw pero mas mainit ang bulungan sa loob ng Camp General Vicente. Kahit saan lumingon si Cheryl, ang asawa ng isa sa mga kapitan, ay panay ang bulungan ng mga ito. Hindi niya matiis na hindi lumapit sa grupo ng mga asawa ng mga sundalo na nagtitipon sa tapat ng commissary. Narinig niyo na ba? Bulong ni Cheryl habang nanlalaki ang mga mata. Si General Arthur, may dinadalang ibang babae sa quarters niya kapag gabi. Maganda, bata at sibilis yan daw. Ha? Sigurado ka ba riyan, Cheryl? Sagot naman ng isa. Napakabait at napakatahimik ng asawa niyang si Misty. Palagi lang yung nakangiti at nagluluto para sa mga sundalo, kawawa naman kung totoo. Habang abala ang lahat sa pagchismis, hindi nila napansin na naglalakad palapit si Misty. May bit-bit siyang basket ng mga sariwang prutas at baked macaroni na balak niyang ihatid sa opisina ng kanyang asawa. Simple lang ang suot ni Misty. Isang simpleng t-shirt, pantalon at tsinelas. Nakapusod lang din ang buhok niya. Walang kolorete sa mukha. Mukha talaga siyang ordinaryong may bahay na walang kaalam-alam sa mundo ng militar. Napatigil ang bulungan nang makita siya ng mga babae. Misty, magandang umaga. Pilit ang ngiti ni Cheryl. Magandang umaga rin sa inyo. Banayad ang boses ni Misty. Pupunta ako sa opisina ni Arthur. Nagluto kasi ako ng merienda. Gusto niyo ba? Nagkatingin na ng mga babae. Naawa sila kay Misty pero walang sino man ang may lakas ng loob na sabihin ang totoo. Naku, salamat Misty. Mauna na kami. Pag-iwas ni Cheryl. Nagpatuloy si Misty sa paglalakad patungo sa headquarters. Sa totoo lang, hindi bingi si Misty. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan. Alam niya ang mga tingin ng awa na binibigay sa kanya ng mga tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng opisina ni Arthur, nakita niya si Randy, ang aide-camp at matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Gulat at tila namutla si Randy nang makita siya. Ma'am, Misty, nandito po kayo? Oo, Randy. Dinalang ko lang na merienda si Arthur. Nasa loob pa siya? Ngiting tanong ni Misty pero may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Ma'am,
May kausap po kasi si General sa loob. Medyo importante lang po. Nauutal na sagot ni Randy at pilit hinaharangan ng pinto. Eksakto namang bumukas ang pinto at lumabas doon si Arthur. Kasama ang isang napakagandang babae na nakasuot ng pulang dress. Si Julie. Malanding nakahawak ang kamay ni Julie sa braso ng General. At ang mas masakit, hindi man lang ito tinanggal ni Arthur. Napatigil ang mundo ni Misty. Tiningnan niya ang kanyang asawa, direkta sa mga mata nito. Walang emosyon na mukha ni Arthur at malamig pa sa yelo. Arthur, sino siya? Mahinang tanong ni Misty bagamat nararamdaman na niya unti-unting pagdurog ng kanyang puso. Hindi sumagot si Arthur at sa halip, si Julie ang humakbang pasulong. May mapangaping ngiti sa mga labi. So, ikaw pala ang asawa? Sabi ni Arthur, matagal na kayo walang komunikasyon. Mukha ka palang katulong, kaya hindi nakakapagtakang humanap siya ng iba. Julie, tumahimik ka. Seryosong utos ni Arthur pero hindi man lang niya tinignan ng kanyang asawa ng may pagmamahal. Nagsisimula ng maggrupuhan ng mga sundalo at ilang sibilisyan sa labas ng headquarters. Ang usapan sa kampo ay naging live drama na ngayon. Kitang-kita ng lahat kung paano ipahiya ang asawa ng general. Arthur, tinatanong kita bilang asawa mo. Ulit ni Misty. At pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit na nanginginig na ang kanyang mga kamay. Totoo ba ang sinasabi nila? Na itong babaeng to ang dahilan kung bakit hindi ka na umuwi sa bahay natin? Misty, umuwi ka na. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Malamig na sabi ni Arthur. Eksena? Natawa ng mapait si Misty. Ako pa ngayon ang gumagawa ng eksena. Ako na asawa mo, na nagtitiis sa lahat ng hirap, na naghihintay sa'yo gabi-gabi. Arthur, ibigay mo sa akin ang respeto na nararapat para sa akin. Nainis si Julie. Hoy, babae! Ang kapal din ang mukha mo, no? Hindi ka ba nahihiya? General ang kaharap mo. Umalis ka na rito bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Sa sobrang tapang ni Julie ay tinulak niya si Misty sa balikat. Dahil sa tulak, nabitawan ni Misty ang basket ng merienda. Nabasag ang lalagyan ng baked macaroni at nagkalat ang mga prutas sa sahig. Sa sobrang galit at sakit, hindi napigilan ni Misty ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at mabilis sa sinampal si Julie. Nagulat ang lahat. Napahawak si Julie sa kanyang namumulang pisngi. Luhaan at tumingin kay Arthur. Arthur, tingnan mo nga ang ginawa ng asawa mo sa akin. Bago pa makapagsalita si Misty, isang mabilis na pangyayari ang nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Hinawakan ni Arthur ang kanyang braso at sa harap ng buong kampo, sa harap ng mga sundalong sumasaludo sa kanya. Binitawan ng general ang isang malakas na sampal sa sarili niyang asawa. Nalingat ang mukha ni Misty at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Habang dahan-dahang hinahawakan ng bahaging nasaktan. Ang buong paligid ay biglang tumahimik. Walang sino man na nagakala na magagawain ng general. Umalis ka na rito, Misty. Galit na sabi ni Arthur habang madilim ang tingin sa kanya. Huwag na huwag mo nang babalikan ang kampong to. Tapos na tayo. Tumingin si Misty kay Arthur at ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang malamig at nakakatakot na titig. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Sa halip na magmakaawa, tumayo siya ng matuwid. Sige, Arthur. Yan ang gusto mo. Bulong ni Misty na narinig lang ni Arthur at ni Randy. Tandaan mo ang araw na to. Dahil bukas, hihilingin mo na sana hindi mo na lang ako nakilala. Tumalikod si Misty at naglakad palayo. Bit-bit ang natitirang piraso ng kanyang dignidad habang iniwan ng buong kampo na tulala.
Pagkaalis ni Misty, agad na dinala ni Arthur si Julie sa loob ng kanyang opisina at isinara ang pinto. Si Randy naman iniiwan sa labas. Tinitingnan na nagkalat na pagkain sa semento. Napapailing nilang si Randy. May takot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niya ang isang bagay na hindi alam ng buong kampo, pero hindi niya pwedeng sabihin. Sa loob ng opisina, biglang binitawan ni Arthur ang pagkakahawa kay Julie. Nawala ang galit sa kanyang mukha at pinalitan nito ng matinding pagod at lungkot. Tumingin siya sa kanyang kanang palad. Ang palad na isinampal niya sa kanyang asawa. Nanginginig ito. Ayos ka lang, Arthur ko. Malambing na tanong ni Julie papalapit sa kanya. Masyado kasing bastos ang asawa mo. Mabuti nga sa kanya yun. Lumayo ka muna sa akin, Julie. Malamig na sabi ni Arthur na hindi tumitingin sa babae. Gawin mo ang kailangan mong gawin dito sa kampo. Pero huwag mong pakialaman ang personal kong buhay. Nairita si Julie pero pinilit nitong maging sweet. Sabi mo basta huwag mong kalilimutan ang usapan natin sa mga dokumento. Lumabas si Julie ng opisina na may matagumpay ng ngiti. Samantala, si Misty ay nakarating sa kanilang lumang bahay sa labas ng kampo. Doon, hindi na niya napigilang maiyak. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang tuhod. 5 taon silang kasal ni Arthur. 5 taon niyang isinantabi ang sarili niyang karera para maging isang simpleng asawa. Para suportahan ito sa bawat promosyon nito. At ngayon para lang sa isang babae, nagawa siya nitong saktan sa harap ng maraming tao. Ngunit habang tumatagal, ang mga luha ni Miss ay natuyo. Napalitan ito ng determinasyon. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanilang kwarto at binuksan ang isang lumang cabinet. Sa pinakailalim nito ay may isang itim na maleta na may biometric clock at ipinatong niya ang kanyang daliri. Bumukas ang maleta. Sa loob nito ay nakatago ang isang madilim na berdeng uniforme ng militar. Malinis, palansyado at may mga medalya na hindi pa nakikita ng kahit sinong sundalo sa Camp Vicente. Sa balikan ng uniforme, nagniningning ang mga bituin. Mga bituin na mas mataas at mas makapangyarihan kaysa sa ranggo ni General Arthur Salvador. Kinuha ni Misty ang kanyang satellite phone. Isang espesyal na telepono na direktang nakakonekta sa General Headquarters ng bansa at nagdial siya. This is Commander Misty. Seryoso at malamig ang boses niya. Malayo sa boses ng simpleng may bahay kanina. Pinaputol ko na ang aking leave of absence. Ihanda ang aking escort bukas sa umaga. Papasok ako sa Camp Vicente. Oras na para tapusin ang misyon. Kinabukasan, normal ang takbo ng buhay sa Camp Vicente. Ngunit ang pangunahing paksa pa rin ang usapan ay ang pananampal ng general sa kanyang asawa. Nagtitipo ng mga matataas na opisyal kabilang si Arthur sa conference room para sa isang biglaang inspection mula sa General Headquarters. Sino raw ba ang darating na opisyal mula sa GHQ? General? Tanong na isa sa mga colonel kay Arthur. Sabi raw ang bagong talagang Chief of Intelligence at overall Regional Commander ang darating. Hindi ko rin alam. Sagot ni Arthur na mukhang puyat at malalim ang iniisip. Masyadong classified ang pagkakakilala niya. Ang alam ko lang, galing siya sa isang matagal na undercover mission. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Randy na humahangos at namumutla. General, nandiyan na po sila. Ang convoy ng bagong regional commander pumasok na sa main gate. Sige, mag-ayos kayong lahat. Salubungin natin sa field. Utos ni Arthur habang inaayos ang kanyang terno at sombrero. Sa labas ng headquarters, nakahilera ang mga sundalo para sa isang full military honors. Dumating ang 3 itim na bulletproof SUV na may kasama mga elite security forces.
Huminto ang pangunahing sasakyan sa tapat mismo ni na Arthur. Bumaba ang isang gwardya at binuksan ang pinto sa likod. Isang sapatos na militar na makintab ang unang tumapak sa lupa. Kasunod nito ang pagtayo ng isang opisyal na nakasuot ng kumpletong uniforme. Nangiangat ang opisyal ang kanyang mukha. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Arthur. Ang mga sundalong nakakakilala sa kanya ay napasinghap. Si Cheryl, na nanonood mula sa malayo ay nabitawan ng hawak niyang payong. Ang bagong regional commander. Ang pinakamataas na opisyal na may hawak ng kanilang mga karera ay walang iba, kundi si Misty. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. May suot siyang tactical glasses at sa kanyang balikat ay kumikinang ang 3 bituin. Isang ranggo na mas mataas kaysa kay Arthur. Ang mukha niya ay walang bahid ng kahapon. Seryoso at puno ng otoridad. Naglakad si Misty patungo sa gitna ng field. Huminto siya sa tapat mismo ni Arthur. Ang general ay nanitiling tulala. Hindi makapaniwala sa kanya nakikita. Ang babaeng sinampal niya kahapon, ang babaeng inakala niya walang kapangyarihan, ay ang bago niyang pinuno ngayon. General Arthur Salvador. Malamig ang boses ni Misty na umaligaw-ngaw sa buong field. Hindi mo ba alam kung paano sumaludo sa mas mataas na opisyal sa'yo? Nanginginig ang kamay ni Arthur nang dahan-dahan niyang itinaas ito para sumaludo kay Misty. Ang lahat ng mga opisyal sa paligid ay sumunod na rin. Bagamat ang kanilang mga utak ay gulong-gulo pa rin, ang tahimik at mabait na si Misty na madalas silang makitang nagwawali sa bakuran o nagtitinda ng merienda ay ang kilabot na Commander Misty ng Intelligence Division. Salute, General. Nauutal na sabi ni Arthur habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. O mas tamang sabihin, ang kanyang superior officer. Ibinaba ni Misty ang kanyang kamay pagkatapos tanggapin ang saludo. Sa conference room, ngayon din, meron tayong importante pag-uusapan tungkol sa seguridad ng kampong to. Utos niya bago naglakad ng diretso kasunod ng kanyang mga elite guards. Pagpasok sa conference room, pinalabas si Misty ang lahat ng mabababang opisyal, maliban kina Arthur, Randy at ang kapitan na asawa ni Cheryl. Naupo si Misty sa dulo ng mahabang lamesa. Ang upuan na para talaga sa pinuno. Misty, anong ibig sabihin nito? Hindi na napigilan ni Arthur ang magtanong. Nang masarado ang pinto, bakit hindi mo sinabi sa akin? 5 taon tayong kasal. Commander Misty. General, yan ang itatawag mo sa akin habang nasa loob tayo ng pasilidad na to. Pagwawasto ni Misty habang binubuklat ang isang folder. At tungkol sa kasal natin, hindi ba't ikaw ang nagtapos noon kahapon? Sa harap ng maraming tao? Napayuko si Arthur at nakakuyom ang mga palad. Hindi mo naintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi? O ikaw? Tumingin si Misty sa kanya at may halong lungkot pero nangingibabaw ang galit. Nandito ako para sa isang misyon, Arthur. Ang Camp Vicente ay may security leak. May nagbebenta ng classified military intelligence sa mga rebelde at sindikato. At ayon sa paunang investigasyon ng GHQ, ibinato ni Misty ang folder sa tapat ni Arthur. Ang pangunahing suspect ay ang babaeng ipinagtatanggol mo kahapon, si Julie. Natahimik ang buong kwarto. Tumingin si Arthur sa folder kung saan nakalagay ang mga litrato ni Julie at ang mga transaksyon nito sa mga iligal na grupo. Kaya wag mong isipin na personal lang ang pagpunta ko rito. Patuloy ni Misty habang tumatayo at lumalapit kay Arthur. Nandito ako para huliin ang kabit mo. At kung mapatunayan na kasabwat ka, ako mismo ang magpapakulong sa iyo, General. Matapos ang pulong, bumalik si Arthur sa kanyang opisina na gulong-gulo ang isip. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa isang banda, napatunayan na ni Misty na hindi lang pa
basta asawa, kundi isang makapangyarihang opisyal. Sa kabilang banda naman ay mas malalim na dahilan kung bakit niya ginawa ang eksena kahapon. Isang dahilan hindi niya pwedeng sabihin kahit kay Misty dahil sa panganib ng buhay nito. Kinagabihan, naglalakad si Misty sa madilim na bahagi ng kampo. Malapit sa quarters sa mga opisyal. Gusto lang niya magpahangin. Masakit pa rin ang kanyang pisngi mula sa sampal ng kahapon. Pero mas masakit ang katotohanan na ang lalaking minahal niya, tila naging kaaway na niya ngayon. Biglang may humila sa kanyang braso patungo sa isang madilim na sulok sa pagitan ng mga gusali. Reflex ng isang mahusay na sundalo. Mabilis na binaligtad ni Misty ang sitwasyon. Inikot niya ang kamay nang kumuha sa kanya at itinulak ito sa pader, habang ang isang kamay niya ay nakahawak na sa kanyang tactical knife. Aray! Misty, ako to! Bulong ng isang boses. Nang makita niya sa liwanag ng buwan, si Arthur pala ito. Binitawan siya ni Misty pero hindi niya ibinaba ang kanyang depensa. General Salvador, pwede kitang barilis sa ginawa mo. Ano ba kailangan mo? Misty, makinig ka sa akin. Parang hawa mo na. Pakiusap ni Arthur at ang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Malayo sa mapagmatas na general kahapon. Kailangan mong umalis dito sa kampo. Mapanganib si Julie. Hindi mo alam kung sino mga kasama niya. Alam ko kung sino si Julie, Arthur. Isa siyang spy. Malamig na sagot ni Misty. Ang hindi ko alam ay kung bakit ka nagpagamit sa kanya. Dahil ba maganda siya? Dahil ba mas bata siya sa akin? Hindi ko siya kabit. Sa wakas ay naisigaw ni Arthur sa mahinang boses. Lumapit siya kay Misty at sinusubukang hawakan ng kamay nito pero iniiwas ito ng babae. Misty, nalaman ni Julie ang tungkol sa iyo. Hindi niya alam na commander ka. Ang alam niya ay ordinaryong asawa kita. Nagbanta siya, kapag hindi ako sumunod sa mga gusto niya, ipapapatay ka niya. May mga sniper sila sa paligid ng bahay natin, Misty. Napatigil si Misty. Tinitigan niya si Arthur upang hanapan ito ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya ay ang tapat at takot ng mga mata ng lalaki na minahal niya. Kaya ako ginagawa yun kahapon, patuloy ni Arthur. Habang may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Kailangan kitang saktan at itaboy para isipin ni Julie na wala ka ng halaga sa akin. Para hindi ka na rin nila galawin. Mas mabuti nang magalit ka sa akin at isipin mo na nagtaksil ako. Basta't ligtas ka lang. Natahimik si Misty sa narinig. Ang matinding galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng halo-halong emosyon. Kaya ba siya sinumpal ni Arthur ay para protektahan siya? Ang akala niyang pagtataksil ay isa palang desperadong sakripisyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Arthur? Mahinahon tanong ni Misty bagamat naroon pa rin ang lamig sa kanyang boses. Saan nagtulungan tayo? Paano ko sasabihin? Ang alam ko'y sibilisyan ka na lang, Misty. Ayaw kong madami ka sa magulong mundo ng militar. Ang tanging pangarap ko lang ay panatilihin ka ligtas sa bahay natin. Sagot ni Arthur habang nakayuko. Pero ngayon, nakita ko na mas mataas pa palang ranggo mo sa akin. Mukhang ako magmumukhang tanga. Isang maliit na ngiti ang sumili sa mga labi ni Misty. Pero mabilis din itong nawala. Hindi ka tanga, Arthur. Nagpadalos-dalos ka lang pero salamat. Salamat dahil binalikan mo ako para sa sabihin ang totoo. Ano gagawin natin ngayon? Tanong ni Arthur. Nasa loob ng kampo si Julie. May hinahanap siyang listahan ng mga cover agents sa North District. Naka-schedule siya makipagkita sa leader ng mga rebelde bukas ang gabi sa lumang bodega sa likod ng kampo. Ibinabana ni Misty ang kanyang patalim at hinarap ng buo si Arthur. Gagamitin natin ang plano mo pero sa paraan ko. Akala ni Julie naniwala ka sa kanya.
at iniwan mo na ako. Ituloy mo ang pagpapanggap. Magpakita ka pa rin ng kasama mo siya para hindi siya makatunog. Pero Misty, paano kaligtasan mo? Kapag nalaman niyang ikaw ang namumuno sa operasyon, makaunahin ka nilang itumba. Pag-aalala ni Arthur. Tumingin si Misty sa kanya ng may buong katapangan. General Salvador, bago mo ako naging asawa, isa mo na akong commander. Alam ko ang ginagawa ko. Bukas sa lumang bodega, tatapusin natin ang larong to. Bago sila maghiwalay, hinawakan ni Arthur ang kamay ni Misty. Sa pagkakataong ito, hindi na ito iniwas ng babae. Misty, patawad sa sampal kahapon. Kahit na para sa proteksyon mo yon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko na nasaktan kita. Tumingin si Misty sa kanya at may konting lambing sa kanyang mga mata. Baka siguraduhin mo na pagkatapos ito, hihingi ka ng tawad ng maayos. Maghanda ka na para bukas. Kinabukasan, naging mas maingat si Arthur. Ayon sa plano, kailangan niyang ipakita na kasama pa rin niya si Julie. Naglalakad sila sa loob ng kampo at si Julie ay mukhang masigla at mayabang pa rin, lalo na't iniisip niyang wala na si Misty sa eksena. Arthur, bukas ang gabi, kailangan ko na makuha ang flash drive na naglalaman ng mga pangalan ng mga intelligence officers. Bulong ni Julie habang naglalakad sila malapit sa paradahan ng mga sasakyan. Pagkatapos noon, aalis na tayo rito sa bansa. Mamumuhay tayo ng marangya. Nakahanda na ang drive, Julie. Pagsisinungaling ni Arthur at pilit na ginagawang natural ang kanyang boses. Saan ba tayo makikipagkita sa kontak mo? Sa lumang bodega, alas 8 ng gabi. Huwag kang magkakamaling magdala ng mga sundalo, Arthur. Kundi alam mo na kung ano mangyayari sa asawa mo. Banta ni Julie na may mapanganib ng ngiti. Hindi alam ni Julie. Ang bawat salitang binibitawan niya ay naririnig ni Misty sa pamamagitan ng isang maliit na listening device na itinanim ni Randy sa opisina ni Arthur. Sa loob ng Tactical Command Center, nakikinig si Misty kasama ang kanyang mga elite team. Commander, handa na ang mga tauhan natin. Ulat ni Randy, na ngayon ay tapat na sumusunod sa mga utos si Misty. Nakaposisyon na ang mga sniper sa paligid ng lumang bodega at wala makakalabas na buhay kung sakaling magkaputukan. Mabuti, Randy. Seryosong sagot ni Misty at tumingin siya sa screen kung saan makikita ang galaw ni Arthur at ni Julie. Sisiguraduhin nating ligtas si Arthur. Si Julie ang target natin. Pero gusto ko siya makuha ng buhay para malaman natin kung sino ang protector niya sa labas. Habang papalapit ang gabi, lalo naging tensyonado ang atmosfera sa kampo. Walang kaalam-alam ang mga ordinaryong sundalo at ang mga tsismosong asawa na may nagaganap na palihim na gyera sa loob mismo ng kanilang posibilidad. Si Misty naman ay nag-aayos na ng kanyang tactical gear. Ang simpleng babae na nagluluto ng merienda ay handa nang sumabak sa laban para sa kanyang bansa at para sa kanyang asawa. Sumapit ang alas 8 ng gabi. Madilim ang paligid ng lumang bodega sa dulo ng kampo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang bumbilya sa loob nito. Pumasok sina Arthur at Julie, bit-bit ang isang huwad na flash drive. Sa loob ng bodega, naghihintay na ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Ang leader ng mga rebelde na si Edwin at may kasama siyang 4 na armadong lalaki. Nandiyan ba ang kailangan natin, General? Tanong ni Edwin habang nakangiti ng nakakatakot. Nandito. Sagot ni Arthur sabay pakita ng flash drive. Ibigay mo muna sa akin ang kasigurahan na hindi niya nagagalawin ang pamilya ko. Natawa si Julie ng malakas. Oh Arthur, hanggang ngayon ba naman, iniisip mo pa rin ang nakakaawang asawa mo? Huli na ang lahat? Biglang bumunot ng baril si Juliet, itinutok ito sa mismong dibdib ni Arthur. Salamat sa tulong mo, General. Pero hindi ka na namin kailangan pa. Masyado ka naging marupok dahil sa asawa mo. Nagulat si Arthur pero bago pa man makaputok si Julie, isang malakas na boses sa umalingaw mula sa itaas ng bodega. Ibagsak ang mga armas ninyo. Napapaligiran na kayo. Kasabay nito, nabasik ang mga bintana at bumaba ang mga elite shoulders mula sa bubong gamit ang mga lubid.
Ang mga palang laser sight ng mga snipers ay nakatutok na sa mga noo ni Edwin at ng kanyang mga tauhan. Mabilis ay gumulong si Arthur patungo sa likod ng mga kahon para umiwas sa posibleng putukan. Mula sa pangunahing pinto, pumasok si Misty. May hawak na assault rifle at direkta nakatutok ito kay Julie. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang takot. Julie, o dapat ba kitang tawaging Agent Fox ng kabilang panig? Malamig na sabi ni Misty. Tapos na ang laro mo. Nanlaki ang mga mata ni Julie nang makita si Misty na nakasuot ng full tactical gear at may mataas na ranggo sa kanyang uniforme. Ikaw? Paanong ikaw ang commander? Oo, Julie. Ang asawa na inakala mong mahina at madaling saktan ay ang siyang tatapos sa misyon mo ngayon. Sagot ni Misty habang dahan-dahang lumalapit. Nakita ni Edwin na wala silang pag-asa kaya unti-unti nilang ibinaba ang kanilang mga baril at itinaas ang kanilang mga kamay. Ngunit si Julie, dahil sa matinding galit at kabiguan ay mas lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang baril. Hindi maaari ito! Niloko niyo ako! Sigaw ni Julie habang lumuluha sa galit. Arthur, akala ko ba'y tapat ka sa akin? Akala ko ba natatakot ka para sa asawa mo? Tumayo si Arthur mula sa kanyang pinagtaguan at lumakad patungo sa tabi ni Misty. Natatakot ako para sa kanya nung akala ko civilian siya. Pero ngayon, alam ko nang kaya kanyang itumba ng mag-isa, Julie. Kaya sumuko ka na. Hinding-hindi! Sigaw ni Julie sabay pihit ng baril patungo kay Misty. Isang putok ng baril ang narinig sa buong bodega. Ngunit hindi si Julie ang nakaputok. Mas mabilis ang kamay ni Misty. Binaril niya si Julie sa kanang balikat dahil upang mabitawan ito ang kanyang sandata at mapaupo sa sahig habang humahawak sa kanyang sugat. Agad na lumapit ang mga tuha ni Misty para itali at arestuhin sila Julie at Edwin. Habang kinakaladkad si Julie palabas, tumingin ito ng masama kay Misty. Akala mo ba nanalo ka na, Commander? May mas mataas na opisyal na nag-utos sa amin at hindi mo alam kung sino ang totoong kalaban. Napatigil si Misty sa narinig, habang ang mga salita ni Julie ay nag-iwan ng isang bagong palaisipan. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas ang kampo at tapos na ang unang bahagi ng kanilang laban. Matapos ang matagumpay na operasyon, dinala ang mga arestadong suspect sa detention facility ng GHQ. Ang buong Camp Vicente naman ay tila natahimik pagkatapos malaman ang buong katotohanan. Ang mga chismis tungkol sa pagtataksil ng general ay napalitan ng paghanga sa sakripisyo nito para sa proteksyon ng kanyang asawa at ang mas matinding takot at respeto para kay Commander Misty. Sa loob ng opisina ng general, magkasama sina Arthur at Misty, wala ng kanilang mga uniforme ng digmaan. Nakasuot ulit sila ng simpleng damit. Si Misty ay nakaupo sa sofa habang si Arthur naman ay nagtimpla ng kape at inabot ito sa kanya. Salamat. Mahinang sabi ni Misty habang tumatanggap ang tasa. Naupo si Arthur sa tabi niya. May distansya pa rin dahil sa hiya. Misty, tungkol sa lahat na nangyari, gusto ko lang humingi ng tawad ng formal. Alam ko marami akong pagkakamali. Dapat ay nagtiwala ako sa kakayahan mo. Tumingin sa kanya si Misty. Arthur, intindihin mo rin ako. Masakit para sa akin na makita kang may kasamang iba. At mas masakit ang sampal na yun. Pero naintindihan ko na kung bakit mo ginawa. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay maging tapat tayo sa isa't isa mula ngayon. Pangako, Misty, walang-wala na akong ililihim sa'yo. Seryosong sagot ni Arthur habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng asawa. Pero paano ang kasal natin? Ang trabaho natin? Mas mataas ka na sa akin ngayon at kailangan ko na ba kitang salubungin ng saludo tuwing umaga sa bahay natin? Natawa ng mahina si Misty. Ang unang tunay na tawa na narinig ni Arthur mula sa kanya sa nakalipas na mga araw. Sa labas ng kampo, asawa mo ako, Arthur. Walang ranggo sa loob ng bahay natin. Pero sa loob ng kampo? Oo.
kailangan mo pa rin akong saluduhan. Nagkatitigan ng dalawa at sa unang pagkakataon naramdaman nila ang muling pagbabalik ng init ng kanilang pagmamahal. Ngunit ang kanilang sandali ay naputol nang biglang kumatok si Randy sa pinto at may dalang isang urgent document. Commander, General, may kailangan po kayong makita. Seryosong sabi ni Randy. May nakuha kami na sulat mula sa mga gamit ni Julie. Isang pangalan ng opisyal na nagpupondo sa kanila sa loob ng maraming taon. Binuksan ni Misty ang sulat at nang mabasa ang pangalan ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang totoong utak sa likod ng lahat ay ang mismong tao na naglagay kay Arthur sa kanyang posisyon ngayon. Ang pangalang nakasulat sa dokumento ay walang iba kundi si General Edwin Torres. Ang dating pinuno ng Camp Vicente at ang tinuturing na mentor ay kilawang ama ni Arthur sa militar. Siya nagrekomenda kay Arthur para maging general. At siya rin palang gumagamit sa kampo para sa mga illegal na aktibidad ng mga rebelde. Hindi ito maaari. Halos mabitawan ni Arthur ang hawak niyang kape. Si General Torres, siya nagpalaki sa akin sa serbisyo at parang ama ko na siya. Arthur, ang katotohanan ay madalas na masakit. Mahinahong sabi ni Misty habang hinahawakan ng balikat ng kanyang asawa para pakalmahin ito. Pero ito ang dahilan kung bakit ako pinadala rito ng GHQ. Mahinala na sila kay Torres, pero kailangan nila ng matibay na ebidensya at ngayon hawak na natin. Anong plano natin, Commander? Tanong ni Randy na nasa Manila ngayon si General Torres. Pero balita ko ay pabalik siya rito bukas para sa isang special visit pagkatapos siyang mabalita ng pagkakaaresto kay Julie. Tumingin si Misty kay Arthur. Alam niyang masakit para sa kanyang asawa ang harapin ng taong itinuturing niyang bayani. Ngunit alam din niya na si Arthur ay isang tapat na sundalo ng bayan. Arthur, kaya mo ba siyang harapin? Tanong ni Misty. Huminga ng malalim si Arthur at pinalis ang lungkot sa kanyang mukha at napalitan ito ng determinasyon. Oo, Misty. Kung siya ang nagtaksil sa bayan at naglagay sa iyo sa panganib dahil kay Julie, ako mismo mag-aaresto sa kanya. Mabuti. Ngiti ni Misty. Gagawa tayo ng isang huling patibong bukas. Pagdating niya, magpapakita tayo ng parang walang alamang kompo sa koneksyon niya kay Julie. Hayaan natin siyang gumawa ng unang pagkakamali. Ang gabi ay lumipas na puno ng paghahanda. Sa pagkakataong ito, magkasama na ang mag-asawa hindi lang bilang magkatipan sa buhay, kundi bilang mga kasamahan sa armas na handang ipaglaban ang tama at ang kanilang pag-ibig. Kinabukasan ng hapon, dumating si General Edwin Torres sa Camp Vicente. Isang matandang opisyal na may mapagkakatiwalaang mukha at puno ng mga medalya sa dibdib. Sinalubong siya ni Arthur at Misty sa helipad ng kampo. Arthur, aking anak. Masayang bati ni Torres sa bayakap kay Arthur. Nabalitaan ko ang nangyari rito, ang pagka-aresto sa isang spy at ang balita tungkol sa asawa mo. Commander pala siya ng GHQ. Tumingin si Torres kay Misty ng may mapanuring mga mata. Isang karangalan na makaharap ka, Commander Misty. Ang karangalan ay nasa akin, General Torres. Formal na sagot ni Misty sabay saludo. Marami ako narinig tungkol sa iyo mula kay Arthur. Dinala nila ang matandang general sa conference room para sa merienda. Habang nag-uusap, pilit na pinapakaramdam ni Torres kung may alam ba ang dalawa sa kanyang sekreto. Narinig ko nahuli niyo si Julie? Simula ni Torres habang humihigop ng tsaa. Saan niyo siya dinala? Bilang mas mataas na opisyal, sa tingin ko ay mas maputing ako nang humawak na investigasyon sa kanya sa Maynila. Tumingin si Arthur kay Misty bago sumagot. General Torres, nasa ilalim po siya ng mahigpit na pagbabantay ng GHQ Intelligence. May mga pangalan daw siyang babanggitin ngayong gabi. Mga pangalan ng mga protektor niya sa loob ng militar. Bahagya natigilan si Torres, ngunit mabilis din itong nakabawi ng ngiti. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Mas maganda kung matatapos ng problemang to. Ngunit hindi nakalagpas kay Misty ang maliit na reaksyon ng matanda. Alam niya nagagawa na ng hakbang si Torres para patahimikin si Julie bago pa ito makapagsalita at iyon ang eksaktong hinihintay nilang pagkakataon.
Nang sumapit ang madaling araw, isang lalaki na kasuot ng uniforme ng gwardya ang palihim na pumasok sa detention cell kung saan nakakulong si Julie. May hawak siyang isang maliit na heringgilya na naglalaman na nakakalasong kemikal. Isang paraan para patahimikin si Julie habang buhay. Habang papalapit ang gwardya sa selda ni Julie, biglang bumukas sa mga ilaw sa buong pasilidad. Mula sa anino, lumabas si na Mr. Arthur kasama ang 10 armadong sundalo. "Ibagsak mo ang hawak mo, General Torres." Malamig na utos ni Misty. Nagulat ang gwardya at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sombrero at face mask. Si General Torres nga ito. Ang mukha niya na dati ay mukhang mabait ay napalitan ng isang mapangapi at madilim na anyo. "Arthur, Misty, mukhang naging matalino kayo," wika ni Torres. Habang itinataas ang kanyang mga kamay pero mayabang pa rin ang tindig. "Pero akala niyo ba'y ganun lang kadaling itumba ako? Marami akong tauhan sa labas ng kampong to." "Wala na silang lahat, General," sagot ni Arthur. Ang boses ay puno ng pait at disappointment. "Inaresto na sila ng mga tauhan ni Misty sa Manila. 2 oras na nakalilipas. Tapos ka na, General. At bakit mo nagawa to? Pinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko." Tatawan ng mapait si Edwin Torres. "Buhay? Ang mundong ito ay tungkol sa kapangyarihan at pera. Ang pagiging tapat sa bayan ay hindi nagpapakain sa pamilya, Arthur. At ikaw, masyado ka naging sunod-sunuran sa akin. Mas mabuti nang maging sunod-sunuran sa taba kaysa maging pinuno ng mga traidor." Seryosong sabi ni Misty. "Randy, arestuhin siya." Agad na pinalibot at pinasukan ng posas si General Torres. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin si Arthur sa kanyang lolo-lolohan sa serbisyo. May sakit sa kanyang puso pero alam niyang ito ang tamang gawin. Tumingin si Misty sa kanyang asawa at tinawakan ng kamay nito ng mahigpit. Ang laban ay tapos na at ang hustisya ay nanaig na sa wakas. Isang buwan na lumipas pagkatapos ng malaking iskandalo sa Camp Vicente. Si General Torres at si Julie ay nakakaharap sa hawang buhay na pagkakakulong dahil sa treason at espionage. Ang kampo naman ay bumalik na sa normal na pamumuhay. Ngunit may isang malaking pagbabago. Ang pagmamahalan ni na Arthur at Misty ay mas lalong tumatag. Isang hapon, nagdaos ang isang simpleng pagtitipon sa field ng kampo. Naroon ang lahat ng mga sundalo at ang kanilang mga asawa. Kabilang si Cheryl nang hinihiyang-hiya tuwing nakikita si Misty. Tumayo si Misty sa platform, nakasuot ng kanyang formal na uniforme na may 3 bituin. Sa tabi niya ay si Arthur, na mayabang na nakatayo bilang kanyang asawa at pangalawang pinuno ng rehiyon. "Sa inyong lahat," panimula ni Misty sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. "Ang kampong ito ay dumaan sa matinding pagsubok. May mga lihim na nabunyag at may mga puso na nasaktan. Ngunit pinatunayan natin ang katotohanan at ang katapatan sa bayan at sa pamilya ang palaging mananaig." Nagpalakpakan ng lahat ng mga tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Misty sa stage at hinarap si Arthur. "So, Commander, anong plano natin ngayon?" Nakangiting tanong ni Arthur sabay saludo ng maayos sa kanyang asawa. Ibinaba ni Misty ang kamay ni Arthur at pinalitan ito ng isang mahigpit na hawak. "Ang plano ko ngayon ay maging isang simpleng asawa muna. Nagluto ako ng baked macaroni sa bahay at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung walang magkakalat nito sa semento." Natawa si Arthur at niyakap ng mahigpit si Misty sa harap ng buong kampo. Walang chismis, walang lihim at walang takot. Ang dating simpleng may bahay na sinampal dahil sa maling akala ay siya palang reyna ng kanyang buhay at ng buong hukbo. Isang masayang pagtatapos para sa 2 pusong pinag-isa ng pag-ibig at tungkulin. Akala ng lahat, back to normal na ang buhay mag-asawa ni na Arthur at Misty dahil lang nahuli na ang mga kalaban. Pero hindi ganun kadali yun para kay Arthur. Gabi-gabi siyang hindi dinadalaw ng tulog. Sa tuwing titingnan niya si Misty na mahimbing na natutulog,
Naalala niya ang tunog ng sampal niya ritos at ang dugo sa labi nito. Isang umaga, nagulat ang buong kampo. Hindi si General Arthur ang nakita nilang naglalakad patungo sa headquarters, kundi isang lalaking naka-shirt at t-shirt lang. May bit-bit na kape at isang bungkos ng paboritong bulaklak ni Misty. Uy, General, nanliligaw ulit. Bulong ni Cheryl sa mga kasamahan niyang asawa ng sundalo. Sa pagkakataong ito, wala nang halong panlalait ang tingin nila, kundi suporta at kilig. Pumasok si Arthur sa opisina ni Misty. Commander, reporting for duty. Biro niya sabay lapag ng kape at bulaklak sa lamesa. Tumingala si Misty, may maliit na ngiti. General Salvador, baka nakakalimutan mo na sa trabaho tayo. Wala akong pakialam sa ranggo ngayon, Misty. Seryosong sabi ni Arthur. Gusto ko lang bumawi. Alam kong hindi mabubura ng isang sorry ang ginawa ko. Kaya, balak kitang ligawan araw-araw hanggang sa makalimutan mo na nasaktan kita. Lumapit si Arthur at lumuhod sa tapat ng asawa. Pwede ba tayong lumabas mamayang gabi? No guards, no missions, just you and me. Hindi pa nakakasagot si Misty nang biglang tumunog ang telepono. Si Randy. Commander, General, kailangan niyo pong pumunta sa detention cell si Julie. Nagwawala siya. Sinasabi niyang hindi pa tapos ang misyon ng kapatid niya. Nawala ang kilig sa paligid at nagkatingin na mag-asawa. Kapatid? Tanong ni Misty. Wala sa record na may kapatid si Julie. Ang pangalan daw po ay Ryan. Sagot ni Randy sa kabilang linya. At ayon sa intelligence report, papasok na siya sa kampo bilang isa sa mga bagong recruit. Naging alerto ang buong Camp Vicente. Ang akala nilang malinis sa kampo ay tila may bago na namang banta. Si Ryan, ang kapatid ni Julie, isang eksperto sa sabotahe at pagpapanggap. Habang abala si Mr. Arthur sa pag-inspect sa mga bagong sundalo, may isang lalaki na kasuot ng fatigue uniform ang tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Si Ryan, hindi siya basta sundalo, siya isang pusakal na mercenary na ang tanging pakay ay paghiganti ang kanyang kapatid at si General Torres. Masyado silang masaya. Bulong ni Ryan habang hinahasa ang isang maliit na patalim sa dilim ng barracks. Isang gabi habang naglalakad si Misty patungo sa parking lot, pagkatapos ng overtime, nakaramdam siya ng kakaiba. Bilang isang intelligence officer, alam niya kapag may sumusunod sa kanya, binigala niya ang lakad at dahan-dahang hinawakan ng baril sa kanyang bewang. Biglang may sumulpot na anino mula sa likod ng isang truck. Commander Misty, boses ng isang lalaki. Masyado ka naging kampante. Mabilis na umarap si Misty pero bago pa niya maikas ang baril, isang stun gun ang idinikit sa kanyang braso. Nangisay ang kanyang buong katawan at bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang mukha ng isang sundalong nakangiti ng nakakatakot. Si Ryan. Sisimulan natin ang laro sa asawa mo. Huling narinig ni Misty bago nagdilim ang lahat. Nagkakagulo na sa command center. Mag-aalas 12 na ng gabi pero hindi pa umuwi si Misty at hindi rin ito sumasagot sa radyo. Randy, hanapin niyo ang sasakyan ni Misty sa GPS. Sigaw ni Arthur at halos masira na ang lamesa sa tindi ng kaba. Huwag niyo akong titigilan hanggat hindi niyo siya nahahanap. Maya-maya, isang video ko lang pumasok sa malaking screen ng headquarters. Lumabas sa mukha ni Ryan at sa likod niya, nakatali si Misty sa isang silya. May busal ang bibig at puno ng pasa ang mukha. General Arthur, bati ni Ryan. Naalala mo ba ang kapatid ko? Si Julie? Sinira mo ang buhay niya. Ngayon, sisirain ko ang buhay mo. Ryan, hayop ka. Huwag mo sasaktan ang asawa ko. Bulyaw ni Arthur habang pinipigilan siya ni Randy na suntokin ang screen. Simple lang ang gusto ko, General. Palayain mo si General Torres at si Julie. Ihatid mo sila sa lumang airstrip sa loob ng 2 oras. Kapag nakita ko silang ligtas, ibibigay ko sa iyo ang asawa mo. Pero kapag may nakita ko kahit isang sundalo, pasasabugin ko ang bodega kung nasaan kami.
Pinakita ni Ryan ang mga bombang nakakabit sa paligid ni Misty. Nanlambot ang mga tuhod ni Arthur. Bilang opisyal, alam niyang hindi siya dapat makipag-negotiate sa terorista. Pero bilang asawa, hindi niya kayang mawala si Misty. Gagawin ko, mahinang sabi ni Arthur. Ihahanda ko ang mga bilanggo at huwag mo silang sasaktan. Sa lumang airstrip, madilim at masukal, dumating ang isang sasakyan ng militar. Bumaba si Arthur kasama sina Julia at General Torres na nakaposas. Nandito na sila, Ryan. Labas mo na si Misty. Sigaw ni Arthur. Lumabas si Ryan mula sa dilim, hawak si Misty na may nakatutok na baril sa sentido. Bitawan mo ang baril mo, Arthur. Sipain mo palapit sa akin. Sumunod si Arthur. Itinas niya ang kanyang mga kamay. Ayan na, Ryan. Pakawala mo na siya. Ako na lang ang kunin mo, huwag lang siya. Huwag, Arthur, bitag to. Sigaw ni Misty pagkaalis ng busal sa bibig niya. Biglang tumawa si Julie. Ang tanga mo talaga, Arthur. Akala mo ba papakawala namin kayo? Torres, kunin mo ang baril. Kinuha ni Torres ang baril ni Arthur. Salamat, anak. Sabi ko sa'yo, ikaw ang paborito ko. Pero kailangan nyo nang mamatay para wala ng saksi. Itinutok na sana ni Torres ang baril kay Arthur na biglang may pumutok mula sa itaas ng puno. Nabitawan ni Torres ang baril dahil tinamaan ang kamay niya. Kasunod dito pag-ulan ng flashbang sa paligid. Sugod! Sigaw ni Randy mula sa mga anino. Doon nalaman ni Ryan na nagkamali siya. Habang nakikipag-usap si Arthur kanina, palihim nang gumagapang ang elite team ni Misty na siya mismo nag-train bago pa man sila ikasal. Sa gitna ng kaguluhan, nakawala si Misty at gamit ng kanyang siko. Tinamaan niya sa lalamunan si Ryan. Kinuha niya ang baril nito at mabilis ay tinutok sa ulo ni Ryan. Sabi ko sa iyo, Ryan, asawa ako ng general, pero commander ako ng bansang to. Malamig na sabi ni Misty. Matapos ang madugong engkwentro, muling naibalik sa kulungan sina Torres, Julie, at ngini kasama na si Ryan. Wala na silang kawala dahil sa tindi ng mga bagong kasong isinampa laban sa kanila. Isang linggo lumipas, nakaupo ang mag-asawa sa veranda ng kanilang bahay. Pinapanood ang paglubog ng araw. May benda pa ang braso ni Misty habang si Arthur naman ay may galos sa mukha. Misty, simula ni Arthur habang iniabot ang isang maliit na box. Gusto ko sanang ituloy yung naudlot nating date. Binuksan ni Misty ang box. Isang bagong wedding ring. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Na-trauma ka, nasaktan kita, at muntik na tayong mamatay. Pero gusto kong simulan ulit ang lahat. Ayaw ko nang may lihim. Ayaw ko nang may takot. Emosyonal na sabi ni Arthur. Kinuha ni Misty ang singsing at isinuot ito sa kanya. Alam mo, Arthur, sa lahat ng mission na ginawa ko, ang pagiging asawa mo ang pinakamahirap pero ang pinakamasarap. Hindi ko kailangan ng general. Kailangan ko ng asawa. Nagyakap ang dalawa. Mas mahigpit kaysa sa dati. Kinabukasan, pumasok sila sa kampo na magkahawak kamay. Sa harap ng flagpole, huminto si Arthur at humarap kay Misty. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng pinakamalakas at pinakatapat na saludo. Salute to my commander and to the woman of my life. Sabi ni Arthur nang may pagmamalaki. Ngumiti si Misty, sumaludo pabalik at pagkatapos ay pumulong. Tara na, General. May lulutuin pa akong merienda. At sa pagkakataong ito, ibabahagi natin sa buong kampo. Dito na nagtatapos ang kwento ng pag-ibig na sinubok ng ranggo, traidor at sampal, ngunit pinatibay ng katotohanan at wagas na pagmamahal. Ang huling bahagi ng kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang desisyon na ginagawa araw-araw. Hindi sapat na mahal ninyo ang isa't isa. Kailangan nyo ring maging magkakampi sa bawat laban ng buhay. Sa huli, ang pinakamataas na ranggo na maaari nating makuha ay hindi ang mga bituin sa ating balikat, kundi ang bituin ng katapatan
at respeto sa puso ng taong pinili nating makasama habang buhay. Wakas.